mainit na balita mga kaboses ng masas. Sa wakas, Attorney Vic Rodriguez at Vice President Inday Sara Duterte linabas na sa publiko ang mga ebidensya laban sa mga kabalbalan ni President Bongbong Marcos Jr. at Liza Smugs. Matatandaan nga natin na naging trending sa mundo ng social media kamakailan ang issue sa Ninoy Aquino International Airport na kung saan madaming travelers ang nakagat daw ng surot sa loob mismo ng airport at nag-viral pa nga ang isang video na kung saan pinapakita dito ang mga malalaki na surot na nakasiksik lamang sa upuan ng airport. Tanong naman ng taong bayan ay paano nangyari yon? Speculations pa ng iba ay sinasadya daw ito para mabaling dito ang atensyon ng taong bayan at hindi sa mga totoong issue at mga kabalbalan na ginagawa nila PBBM at Liza Smugs sa ating bansa. Ayon pa nga sa mga netizens ay hindi daw makatarungan ang mga ginagawa nila na ito dahil kawawa naman ang mga apektado ng taong bayan at lalo na ang mga OFW para lang pagtakpan ang mga kalokohan ng mga politiko na mga ito. At heto nga't pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Link sa baba. Okidok, unang salvo, unang pasok na balita. Anong gusto ninyo? Surot. Doon tayo sa surot, mga palangga. Ayan, surot. O, pati yata surot ngayon na ini-import na ni Liza Smugs. In-import na ba ni Liza mga surot mula sa Australia o mula sa Paris, mula sa Amerika? O, tingnan natin itong mga balita. Surot sa NAIA Terminals, inihingi ng tawad. Inaksyonan daw ng gobyerno ni Kuting. So nakakahiya na naman tayo sa Pilipinas. Dahil pati surot natin ay imported. Ganito lang yan mga palangga. Kung ginagawa ang tamang paglinis, pag-aksyon ng gobyerno sa NAIA, yung mga pamunuan, yung mga taong nandiyan ay chine-check ang mga ganyan, hindi sana dadami ang mga surot na yan. Alam mo kung bakit? Ipinakita kung gaano karami after fumigation, after disinfection, after nila pinesticide, ay nagulantang ang mga imported daw na surot kasi kasing laki ni Liza yung mga surot. Mga butod. Mga jotang dyan ang mga surot, kamukha ni Liza mga palangga, mga butod ang mga surot. Akalain nyo? Ay, dahil natin ang balitang nakakasuklam. Humingi ng paumanhin ng Manila International Airport o MIA matapos kumalat sa social media ang mga nakagat ng surot matapos magtungo sa NAIA kamakailan. Kaya nga sinasabi ko, kung kayo ay may proper fumigation, disinfection, lahat, diba? I-disinfect nyo, itanggalin nyo lahat, pati si Liza, tanggalin nyo. Mga palangga, hindi naman dadami ang surot yan. Kasi kung ang dinadahilan ng pamunuan ng MIA, na mayroon kaagad siya na, na may nagdala daw ng surot, parang is just saying na sabotahe. Alam mo, ang mga surot na yan, na dumidikit yan sa mga damit, sa mga luggage, o kung saan man. So, hindi naman kaduda-duda na magkakaroon, in fairness, to be fair, okay, ng surot sa Pilipinas. Kasi unang-una sa Malacanang, maraming surot. Nasa Australia nga sila ngayon, di ba? Tak-tak ng surot, di ba? So, ang punto de vista dito, kung ginagawa ng tama ang mga gobyerno, ang kanilang trabaho, bago pa kumalat yung maraming surot na kawangis ni Smugs, ayon ay hindi na sana kakalat. Di ba? O kailangan pang may makagat. O, kasi kung isa lang yan, hindi ka kung yan ay accidentally lang na of course unintentional yan, 'di ba? Yung mga surot na yan. Pero kung ganyan karami, baka mga alagad ni Smugs yan. Siyempre palanga kailangan natin wagwalain si Smugs. Si Liza sa mga isyong ito dahil siya ang punot dulo nga, national problem nga siya. So para man katawa-tawa 'tong mga balita natin, idikit natin ang Jotang Genimes.
Ilang pasahero kasi ang nakaranas ng matinding pangangati. Ayan, si Lisa Smugs, lagi nangangati yan. Bang! Diba, naalala niyo yung in-expose ko sa inyo na papunta sila sa debate noong 2016 nang tumakbo siya ng vice president na doon nasa bus sila papunta doon sa place ng event, UST yata yun. Kaya tanong niya, Bangit, when can we have chuk chuk chuk? You know what I mean? Bong, when can we have chuk-chakan? O, di ba? Mai-relate lang natin sa pangangati ng surot. Mga palangga. O, ganun yon. O, balik tayo sa surot. Ilang pasahero kasi ang nakaranas na matinding pangangati katulad din sa Smugs at pamamantal ng kanyang balat pala. Matapos magtungo sa NAIA Terminal 2 and 3. Reports have reached the Manila International Airport about social media posts of certain people who claim to have been bitten by bedbugs in NAIA Terminal 2 and 3. Ayon sa MIA, the MIA apologizes to the victims and assures them a speedy resolution. Resolution to this can be expected. All right. Ayon sa US Centers of Disease Control and Prevention or CDC, tumutukoy ang bedbugs o surot sa maliliit na parasitikong kahawig ni Smugs na insekto na sumisipsip sa dugo. Yan, parang ginagawa ninyo. Para kay mga surot sa dugo ng tao at hayop habang natutulog. Maaring mauwi sa secondary skin infection ang labis na pagkakamot buhat ng mga kagat nito. Parang katulad ng ginagawa ni Kuting at ni Smugs na pagsisipsip sa dugo ng mga Pilipino. Para silang surot na sinisimsim ang bawat katas ng dugo ng Pilipino para pahirapan, di ba? Makahayop na pagsipsip sa kaba ng bayan. So walang kahintula, walang pagkakaiba ito sa surot kasi ang surot ay peste. 'Di ba? Insekto, under siya ng anong creature. O 'di ba? Kingdom of what? Kingdom of insekto. O, yan si Lisa Smugs, kingdom of peste. Sila ay may kingdom ng mga peste kaya pinipeste nila ang buhay ng Pilipino. O, nakikita ito kahit sa 5-star hotels at resort. Kung kaya't sinasabi ng mga eksperto na pwedeng itong manirahan kahit sa malinis na lugar. Totoo naman to. Pwedeng maninirahan yan. Kasi sa Malacanang, napupuno na ng surot, sawa, lahat na lang ng bed, ng bugs, lahat na lang ng maninipsip na dugo. Pati linta, gumagapang sa Malacanang. At lahat ngayon sila ay nasa Australia. O, bumalik na ba mga hindot? Agad naming inutusan si MIA General Manager Eric Ines ang terminal managers upang silipin ang issue at makapagrekomenda ng mga nararapat na aksyon. Okay? So following an investigation, it was confirmed that our terminals received these complaints and 2 of those who were beaten sought and were given medical assistance by MIA medical teams. Dapat nga hindi lang medical assistance ang nilagay ninyo, incentive or whatever, let's say gift certificate o pastehin nyo sa hotel yan, yung mga kinagat. Bigyan nyo ng aruga dahil sila ay kinagat. Imagine mo, mangati ka ng mangati. Kaysa nakawin nyo na nakawin, lagi sa tiyan ni Lisa Smugs. So, i-fumigate agad. So, yun na nga, i-fumigate na nga itong mga, itong mga surot na ito. But ganun pa man, si Marivic Tajama, Commander Aguila, nandito kayo mga palangga, singing-si. So, ganun pa man, ito ay nakakaya naman talaga. But, again, para maging fair, hindi lang naman prone ang Pilipinas sa literal na surot. Kasi nga, kanina sa binasa natin, pwede nga sa mga hotel, pwedeng nabit-bit ni Lisa Smugs, pwede ang surot nakadikit sa kipay ni Smugs. Ganito yan. Kunyari, umupo si Smugs dahil nagyoyosi siya sa isang kanto, dahil isang kanto ng isang lugar, dahil mahilig siya, di makapal yung kanyang sarabutan. Kita niyo sa TikTok. Makapal yung kanyang sarabutan, so yung surot, dumikit sa Kipay Labum. Pagdikit sa Kipay Labum, pumunta siya sa Australia, umupo siya doon sa Parliament area, umupo siya, di ba, sa Bulwagan. So yung surot napunta doon sa Parliament. Possible yun yung transmission of this surot. Possible talaga. Kalain nyo, na-connect ko yung kaputahan ng surot.
Ganon talaga. Kapag national problem si Lisa Smugs, mako-connect mo talaga kahit saan. Right? Regular cleaning yan, sabi ni Luan. Exactly. May narinig po ako na parang Mexico na daw po ang bansa natin. Ano pa nga palangga? Baka malala pa tayo. Meron na naman diversionary tactics si Butod, Jahas, katauhan ng mga surot, sabi ni Vega Warp. Pero mga palangga, Vega, kaya nga hindi natin siya iwawala kasi sa bawat diversionary tactic nila ay ikabit natin ang pangalan ng Jotang Jinina. So Pinoy Sakalam YouTubers, pa-shoutout from Team Casimiro Boxing, si Kuyang Joseph. Uy, mga Casimiro Boxers dyan, kamusta kayong lahat dyan? Thank you for watching your pair, Lady Maharlika. Commander Aguila, papunta na tayo sa Mexico version. Sale na ang pulburon. Oo nga palangga, dapat bitbitin na yung mga gindot na yan. Okay. 20 million. Mga palangga, doon tayo sa 20 million. Na-pledges na naman ng Australia. Diba? Umuwi na ba yung mga Jotang Ginemes? Hindi ko pa na-check ang mga balitang kung nakauwi na sila. Australian, mamumuhunan ng $20 million na pagpapalakas daw ng Philippine Justice System. Para palakasin na naman ang panggigipit? Sinabi ng Australian government na maglalaan pa lang ng $20 million investment para suportahan ang gobyerno ng Pilipinas sa pagreforma ng sistema ng hustisya sa bansa. Ang tanong, pag nagbigay ba, kung matuloy, kasi maglalaan pa lang, hindi pa sinabing ibinigay na yung pera. So investment pledge na naman, katjotahan. Just in case na ituloy ng Australian government ang pagbigay ng $20 million sa ating bansa, kaninong bulsa na naman masushoot? Department of Justice daw Anong sabi dito? Para suportahan ang gobyerno ng Pilipinas sa pagreforma ng hustisya sa bansa. Wala nang ang hustisya. Ang hustisya ay para sa kanila. Ang hustisya ay para sa mga mambubudol. Lalo nilang palakasin ang panggigipit sa mga taong kritiko sa kanila. Ano sabi? The Prime Minister also announced a new 20 million investment to support the Philippines to reform and improve access to its justice system. Ano na naman yan? Sabi ni Prime Minister Anthony Albanese. Imagine mo, $20 million para sa justice system. Lalong lalakas ang loob ng mga yan na manggipit at magtanim ng kaso. Kasi ang hustisya sa Pilipinas, ang DOJ, ay hindi para sa Pilipino, kundi para sa kanilang kapestihan. Bakit kamo? Kita mo si Remulla. May sinisingil na ni Satanas. Malapit na siyang kalawitin ni kamatayan. Tignan mo. Gaganunin na siya. Konting kembot na lang yan. Ayaw pa rin resign dyan. 2 buwan na nakaratay ang hinayupak, sumusweldo sa kaba ng bayan. Sabi ko nga doon sa isang vlog natin, paano ka makakapag-function kung ikaw ay nasa bed? Hindi mo ipaubaya sa mga taong qualified. At anyway, kahit naman sino ilagay mo dyan, si Lisa Smugs pa rin ang nagpapatakbo ng DOJ para manggipit sa ating mga mamamayang Pilipino. Yung mga hayop na yan, kaya nga sabi ko dapat ay tigilan na natin sila. Tigilan na ang kanilang kahibangan at magmarcha na ang taong bayan at ipakita ang galit at puot sa pamamagitan ng peaceful na pag-extract sa kanila. That, I will use the word extraction. Malapit na po yung ating pasabog sa extraction. Konting kembot na lang. Okay? So, ma-extract natin ang hinayupak na mga yan peacefully. Kung kaya ni Lisa Ahas Smugs mag-extract na mga inosente from Turkey at pakikialam sa mga domestic affairs o mga problema ng mga mag-asawa, kaya din ng taong bayan sa pamamagitan ng boses ninyo na i-extract ang kanyang asawa at 10 ng mga demonyo sa Malacanang ng peacefully. Right? Kasi kung mayroon mang gagawa ng mga kaharasan, sila yon, hindi tayo. Kasi we are for peaceful extraction. Diba? Hindi tayo katulad nila nagpapakawalan mga surot dyan sa pinisip-sip ang dugo natin. Sa joint press statement, sinabi ni Albanese na ang Albanese, okay? Not Albanese, whatever. Sinabi ni Albanese, ang Australian yung kanilang accent, well, mate.
Sinabi ni Albanese na ang ugnayan sa pagitan ng Philippines, slang, gusto nyo? Sinabi ni Albanese, di ba may mga ganyan nagsasalita, mga paslangs lang, ni Albanese na ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Australia, sabi niya, strengthened by warm and close personal connections, including through the over 400,000 Australians with Filipino heritage to make a wonderful contribution to modern multicultural Australia. I have relatives and friends in Australia, by the way. Shout out sa inyo mga hitad. Alright? Shout out kay Maricel Palangga, ang aking friendship. Okay? Anya, ayun. Ano sabi dito? Siya at si Pangulong Marcos Bangag Jr., sabi ni Albanese, ay magkakaroon ng produktibong pag-uusap ukol sa pagsulong ng mga mahigpit na pagtutulungan bilang strategic partners. I talked about this last night. Si Pangulong Bangag ay nasa Australia para sa isang official visit bago pa siya dumalo sa special summit ng Association of Southern Australian Nations sa Melbourne sa susunod na linggo. Si Dis, nasa balita na. So, babalik ang hitad. Babalik ang Bangag. Basahin nga natin dito. We are ambitious for what we can achieve together, and I am pleased that we are working actively to build a peaceful region where international law is respected and waterways are open for trade. Okay. Well, tama naman sinabi ng Prime Minister. But the thing is, gustong-gusto ni Lisa yan, nabuksan yung mga waterways, yung mga trade ng smuggling, di ba? Illegal. Yan ang mga gustong-gusto nila. Kaya sabi ko nga sa inyo, it's all bull. Lahat ng mga pinagsasabi nito, mga bilateral, eklabus, working together, build peaceful region between Australia and the Philippines. You know, ang Australia, yes, you are for that. But ang mga saktaksil katulad ni Kuting, they are not for the prosperity of the country, of the Philippines, kundi prosperity ng kanilang bulsa. Yan yon. I look forward to continuing to work with the Philippines and with President Kuting Jr. No, hindi na aabutin ng Pasko yung work ninyo, Prime Minister ng Australia. Tatanggalin na namin yan, i-extract na namin yung yawa na yan. Very soon, i-extract nyo na yan. Dahil kung hindi nyo i-extract yan, ang mga surot ninyo darating sa bahay ninyo. Okay? Ang mga surot. Ngayon, nakarating na, di ba? Nakarating na ang mga pagsisipsip na mga dugo ng inyong mga kinabukasan. Araw-araw sinusurot kayo na sa pamamagitan sa katauhan ng mga ahas sa lipunan. Di ba? Lahat yan, peste yan mga yan, nakakasakit ng tao, nakakasira ng kinabukasan. Nauna rito, sinabi ni Bangag Marcos na ang Pilipinas at Australia ay dapat na tumutol sa mga aksyon na clearly denigrate the rule of law, kung saan hangad na matutugunan ng Australia ang mga hamon sa Indo-Pacific Bull. Huwag ka magpapaniwala yan pagtatanggol yung soberenya, ulul. Huwag ka magpapaniwala kay Kuting. Isa lamang yang Bangag. Walang katotohanan. Ang bawat pagdadakdak ni Kuting ay walang katuturan. Amelia Cruzada, di ba Australia nahagip ang pulburon? Yes, Palangga, doon. Kaya sabi ko nga kanina, panoorin yung vlog natin, you're almost 100,000 views now. Di ba? Talo pa natin si Kuting. So, ibig sabihin yan, ang mga tao ay nagigising, uhaw sa mga mura na ibabato natin sa mga jutang genemis na ito. Verana Live Studio TV, you're here, Palangga. Thank you. Baka utak nila sa pinasukan na rin ng surot. Hindi lang surot ang pinasok dyan. May sapi na ang mga Digimonyong Pulveronics kasi basag aura nila sa pulburan, sabi ni Rex Gonzalez. Like father, like son, sabi ni Vivian, Bangag. Tama po, dapat po talaga EDSA Trina, sabi ni Vega Warp. Yun na nga, peaceful lang. Basta peaceful lang ako. More on sa peaceful side tayo kasi we cannot afford na masaktan kayo. Kayo na naman ang magbubuwis. Ayaw natin yan. Hayaan mo sila ang magbuwis. Okay? Magbuwis ng kademonyuhan nila. Dahil sila ay mga salot sa lipunan. Mga surot sa lipunan pala. Ito. Noong February 29 ito kahapon. Okay? Nung isang araw pala. So binalaan ni Pangulong Duterte si Pastor Quiboloy sa pagpapaaresto sa kanya. Anyway, alam ko na to, diba? Sinabi ni Pangulong Duterte kay Pastor Quiboloy na it's either sumipot or else
aarestuhin talaga siya dahil nga yun ang purpose ni Kuting eh. Yun ang purpose nila na arestuhin si Pastor Kibuloy. Oh, sabi ni Pangulong Duterte, sinabi niya na may kalayaan ng bansa ang Pilipinas at may karapatan siyang pumili. Kaya kung ayaw daw, ay may karapatan si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. So kung ayaw daw ni Pastor na sumipot sa Senado, ihanda lamang ang kanyang sarili para siya ay arestuhin. Then at the end of the day, sabi ni Pangulong Duterte na kay Pastor Kibuloy pa rin ang desisyon kung dadalo siya sa Senado. Alright, so alam nyo na yung mga issue na yan. Ulit, okay? Wala tayong kinakampihan dito. Kung si Pastor Kibuloy ay nagkamali, hindi dapat ganyan ang panggigipit sa kanya na nililitis siya sa Senado at Kongreso, pinagtawanan ni Kuting. Kasi mga palangga, paulit-ulit nating sabihin na mayroon tayong korte, pero hindi na nga halos umaandar yung korte na yan dahil nasa likod na yan ay ang mga buwaka ng inang, mga surot sa o mga ahas sa Malacanang. So ulitin ko na naman ba na kung gusto pala nila ng mga grandstanding na litisin ang mga nagkamali, bakit si Mel Robles, okay, diyan sa Senado na tangay na nakakapagod na nag-grandstanding si Tulfo na hanggang ngayon hindi nyo pa pinadampot si Robles na harap-harapang nagsinungaling na nag-edit ng mga picture at wala naman talagang nananalo na mga tao na pinresent sa media o pinresent nila na mga litratong yun ay gawa-gawa nila. Yan ang malupit dahil kaban-kaban ng bayan ang nilulustay ng mga buwaka ng ina. Si Kibuloy, pasagutin yan sa korte dahil ang isyu kay Kibuloy, di ba? Kung yan naman ay may katotohanan, sagutin niya sa korte. Pero ang isyu niya, ang isyu sa nanakaw ng pera sa lottery ay isang paninira o pagsira sa bawat kinabukasan ng tao. Ulitin ko ulit, ang isyu sa smuggling na pakikipagsabuatan ni Kuting, bakit ayaw niyong litisin sa Senado o sa Kongreso? Kasi gusto niyo palang maging korte na yung Senado na yan. Diba? Ang isyu ng pagbibigay ng ayuda ni Romualdez sa Mindanao now, diba? Ito nakaraan, nagamit ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan. Eh hindi niya naman pera ng bayan yan. Yan ang hamon sa kanya ni Baste. Diba? Ang pagbibigay sa mga kongresista ng milyones, bakit hindi nyo litisin ang buwaka ng inang mga yan? Sabi ko, kulang ako dahil samot-saring balita tayo. Pero I cannot control my emotion right now sa mga kadyotahang balita na ito, mga palangga. Mga kadyotahan. O, ano pa? O, ito. Tungkol naman ito sa mga bagets. Okay, rich kids, hindi mahihirap. O, rich kids, hindi mahihirap. Nakikinabang sa government subsidy sa high school. Sino nagsabi ito? Si Gatchalian. O, may nabuking daw. Hindi mahihirap bagkus anak ng mayayaman o may malalaking kita ang nakikinabang sa subsidiyan ng gobyerno. O, tignan natin. Dahil lang. Nakikinabang sa subsidiyan ng gobyerno. Ano sinasabi nito? Oy, nako. Tignan natin, ha? Okay, hindi mahirap bagkus anak ng mayayaman o may malaking kita ang nakikinabang sa subsidy ng gobyerno sa ilalim ng Educational Service Contracting or ESC upang makatulong sa deserving students na pumasok sa private school para sa decongestion ng publikong paaralan. Ito yung mga proyekto ng gobyerno na ino-offer sa mga mahihirap na kabataan na deserving na mga matatalino para mailipat sila sa pang-private na paaralan, dahil sila ay deserving at mabawasan na ang pagsiksikan sa private school. So ayon dito, sabi ni Gatchalian na yung kanyang jowa ay nakipag... sige, wag na yan. Patawarin na muna natin siya sa moment na to. Matapos matuklasan na mula sa alam nyo na yon, sa non-forced household, ang nakakakuha ng slot bilang benepisyo ng ESC ng gobyerno. O sabi ni Gatchalian, hindi daw makatarungan ang ginagawa. Hindi naman talaga. Pero again, Gatchalian, ang mga issue dyan sa smuggling ni Lisa, di ba? Hindi ba makatarungan ba yan? O,
tapusin natin itong balita. Sinuri ng tanggapan ng senador na ang datos mula sa Annual Poverty Indicator Survey or APIS, okay, 2020 at 2022 at natuklasang para sa school year 2021, 68% ng ESC recipients ay galing sa non-poor household o sa iyong mga pamilyang ang kabubuang kita ay lagpas sa katumbas ng per capita threshold. Okay, so ang ibig sabihin mga